Ito nga pala yung stock ng speaker ng DK88. Bale, 10,000 PMPO. Pag in-estimate mo siya is nasa 250 to 300 watts. May stock ako or hindi ako ginagamit na Tusundra speaker na 10 inches. Bala ko siyang palitan. Bale, is lalakihan ko yung butas niya. Lalagariin ko siya para magkasya lang ang 10 inches na Tusundra speaker. Nga pala, ang ipapalit ko ay subwoofer. Bale, nakatambak lang ito mga sir, kaya sayang din. Naisip ko na ilagay ko na lang siya as modification sa aking DK88 para naman lumakas ang kanyang kalabog. So narito, nilagay ko palaki yung butas ng speaker para magkasya. Yan yung unang layer niya. Then nilakihan ko pa siya ng 1 centimeter para magkasya ang 10 inches na speaker. Ayan, kasya na yung diameter ng 10 inches speaker. Tsaga-tsaga lang mga sir. Bali, susukatin naman natin yung diffuser ng LED niya. So, ayan, hindi naman tumatama yung goma or yung baffles ng speaker kapag tumutunog na ito. Pero, mukhang sasayad yung kanyang LED kasi maliit lang ang diameter niya, pang 8 inches lang. Sound test muna tayo mga sir. 35s. Bali nga pala, nirekta ko lang to mula sa amplifier ng DK88. Wala pa akong additional na crossover na pang subwoofer. Mid-range. Reader test. So stock sound lang to, galing sa amplifier ng DK88. Sobrang lakas na, pero mas gusto ko na lumakas pa, kaya mag-a-add ako ng crossover na subwoofer at two-way crossover na pang tweeter. Bali nga pala, ang specification ng subwoofer ko ay Tusundra 8 ohms 1000 watts. So approximately ang stock amplifier natin ay bumabato lang ng 250 to 300 watts. Kaya kailangan ko talaga ng crossover na mas malaki para kayang-kayang lubuhin ang 1000 watts na 10 inches Tusundra speaker. Ngayon naman, babaklasin ko na yung likod niya. So kailangan ko ng Phillips screw na mahaba para matusok ko yung screw niya at sobrang lalim. Ayan yung mga screw niya. Then tatanggalin mo yung gulong niya para matanggal mo ang screw dun sa likuran ng gulong. Ito nga pala yung stock na speaker niya, 15 watts lang, 4 ohms. So ang liit mga sir, kaya halos hindi marinig. Ito nga pala yung ipapalit ko, Broadway 300 watts na speaker, 8 ohms. Bale, natanggal ko na pala lahat ng screw. So ito yung loob niya. Makikita nyo, magkakaroon na kayo ng way para makuha nyo ang tweeter. Kasi kapag binuksan nyo lang sa harap ng speaker, ang makukuha lang nyo is yung kanyang woofer at subwoofer. So wala kayong chance para mahugot yung tweeter niya. Then yung tweeter niya is ini-screw lang. Compatible siya sa Broadway na nabili ko na tweeter. So yung thread niya pasok na pasok doon sa butas ng tweeter. Ayan guys, bale magkaparallel lang yung woofer niya at saka yung tweeter. Ayan. So para pinutol ko na
pero magkaparallel lang sila, tinap lang siya sa woofer. Sa main line ng woofer ko, itatap ang additional kong crossover na 450 watts two-way crossover para sa tweeter at sa woofer. So, ayan, pinapasok ko na siya. Swak na swak yung kanyang thread. Pasok na pasok yung 300 watts ko na tweeter. Ito nga pala mga sir ang peripherals na ipapalit ko. Yan ay 450 watts crossover, tweeter and bass or woofer. Ayan, Shopee lang yan mga sir. Then ito yung 1500 watts na crossover or dividing network para sa aking sub speaker. Bale, nakabit ko na pala ang wiring ng 450 watts na crossover or two-ways crossover ko. Kaso sir, ililipat ko dahil mali yung pwesto niya. Kung tatakpan ko na, tumatama siya sa woofer o doon sa pinakataas na speaker. So, inilipat ko lang naman siya ng ibang pwesto. Ito nga pala, dinagdagan ko na ng capacitor yung tweeter para medyo tubinis yung tunog or pumino. Gumamit nga pala ako ng 2.2 microfarad. Then yung subwoofer niya ay ipupwesto ko sa pinanggalingan ng battery. Kasi wala na akong battery mga sir, tinanggal ko na siya matagal na. Direct power na lang siya galing sa adapter. Ito nga pala yung position ng 1500 watts ko na dividing network or crossover para sa subwoofer. So ayan mga sir, nabalik ko na siya. Yon, battery lang yon para sa battery if in case na maglalagay ako ng battery. Ayan, tetestingin natin, sound check muna tayo mga sir. Mas maganda kung gumamit kayo ng headphone para marinig nyo ang output ng aking ginawa. This is a sound check. Loud sounds ahead. Please prepare yourself. DJ Ivan Lucini Remix, 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 Remix.
Prayagraj. Bali, ganyan na pala ginawa ko mga sir. Nabalik ko na yung LED niya. So, medyo nilagyan ko ng kalso dun sa likuran. Foam lang naman para hindi tumama yung diameter or yung parang pinaka-edge ng LED board. Kasi lata siya mga sir, pwedeng mabasag yung kanyang baffles. Ayan. So, tinanggal ko ulit para makita nyo na ganyan siya nung wala pa siyang kalang. Ayan, tatama talaga siya. Ayan, nakikita nyo yung may kalang. Then may kalang din siya dun sa silong or spacer. Iipitin naman siya ng diffuser yon, yung kulay gray na parang acrylic, iipitin siya nun. So ibabalik na natin sa dati. Hindi ko na pala nalagay yung tapalodo niya dahil tumatama na siya. So hindi naman na kailangan yon. Wala naman siyang gamit. So hindi ko na siya nilagay. So, ito nga pala yung tinatawag kong tapalodo niya, yung bilog. So, tatama na siya sa LED kasi umumbok na siya eh. Tsaka sa speaker dun sa baba. Kasi 10 inches na rin siya. So, hindi ko na rin siya ilalagay. Parang wala naman siyang gamit. Kaya, tinanggal ko na lang.
So ayan mga sir, sana nakatulong at nakakuha kayo ng ideya kung paano i-modify ang aking DKT8. Pwede nyo pang masigitan ang aking ginawa. Marami pang pwedeng gawin para i-modify ang ating karaoke. Hanggang sa muli, like and subscribe sa Rip Rock Adventure.